natin. Magsisimula na ang bagong kampiyon. Oo nga pala, ano? Naku, sana manalo yung favorite ko. Dalihan mo. Oo, sana nga. Bagong kampiyon? Oo nga! Grand Finals na! Hoy! Ano ba? Ba't ka nang gugulat? Kita mong nanonood ako eh. Ba't ayaw mo pa kasi magpabili ng TV sa tatay mo? Eh, nag-iipon pa ang tatay eh. Lagot ka sa nanay mo. Gabi na, hindi ka pa umuwi. Huwag kang magsusumbong. Kapag hindi ka umuwi, lagot ka talaga sa nanay mo. Huwag kang magsusumbong ha? Ano ba kasi pinapanood mo? Ano ba? Ano ba kayo? Ang gugulo ninyo. Buti nga sa'yo. Nanunula ka pa kasi. Aling Tessie, nandun pa yung anak niya. Ayaw pong umuwi. Uy! Risa! Anong nangyari sa'yo? Halika, anak! Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Ano ka ba? Nasaktan ka ba, anak? Ha? Ha? Ano ba kasi ginagawa mo dito? Nanonood po. Ano? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka makikipanood ng TV? Nakakaya baka sila magalit. Sa nanay, dumating ang araw na magkaroon tayo ng TV para hindi na tayo makikinood sa iba. Magdasal ka, anak. Pagdating ng araw, magkakaroon din tayo ng TV, ha? Halika na. Galing siya sa isang mahirap na pamilya. Ngunit gaya ng maraming mga tanyag na mang-aawit, ang kanyang masidhing pangarap at pagsusumikap ang naghatid sa kanya sa inasam na tagumpay. Kamakailan lamang, tinanghal siyang kampiyon sa World Championship of the Performing Arts na ginanap sa California sa Amerika. Isang pagkilalang naghatid ng malaking karangalan sa sambayanan. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang buhay kasaysayan ni Riza Navales. Naku, pasensya na kayo at ito lang ang maipapaupa ko sa inyo. Masikip na rin kasi kami ng mga bata sa itaas. Alam nyo naman, naglalakihan na rin ang mga anak ko. Ayos lang yun, ate. Saka, salamat nga pala dito sa pagpapaupa mo nitong espasyo niyo sa amin. Huwag kang mag-alala. Pipilitin namin hindi pumalto sa pagbabayad ng upa tuwing katapusan. Ay, walang anuman. O paano? Mauna na ako sa itaas. Marami pa akong gagawin. Mauna na ako sa inyo at ako'y aalis na. O sige. Salamat, ate. Okay lang. O, walang anuman. Tay, Oh, dito tayo titira. pangsamantala lang to mga anak. Huwag kang mag-alala, magkakapera rin tayo. Kukuha tayo ng magandang upahan at magandang titirhan. Mangyayari lang yan kung babawas-bawasan mo yung pag-inom mo. Nagsisimula ka na naman. Ayang ka na naman. Gusto mo magsimula na naman tayo? Tumirada ka na naman. Kapwa mananahi ang mga magulang ni Riza. Malimit silang kapos sa pera na madalas ding pagmulan ng away ng mag-asawa. Ano raw ba yung nararamdaman ng anak mo? Mataas ang lagnat. At dumadaing kanina pa. Masakit daw ang tiyan niya. Paano hindi nasakit ang tiyan yan? Hindi mo naman pinapakain niya sa tamang oras. Eh para naman kasi nagbibigay ka ng pera. Hinintay ko pa ang araw ng sweldo mo para makabili ako sa tindahan dahil ayaw na akong pautangin ni Aling Josie. Teka. Huwag mo ibalik sa akin ng sisi, ha? At huwag mo rin palabasin na hindi ako mabuting ina ng mga bata! Bakit sinabi ko ba yun? Bakit ako sisisi mo? Eh, na gusto mong palabasin eh! Kanina ka pa eh! Lalabas yun! Ako ginagawa mo dito sa mga anak mo! Bagamat kapos sa karangyaan, hindi reklamador si Riza. Bagkus, humahanap pa siya ng paraan para makatulong sa pamilya. 5 pastillas nga. Isang supot na lang. Kasi makakamura ka pa. Sige. Gusto ko yung Tuesday group ng That's Entertainment. Ganon? Thursday kasi ang favorite ko eh. Ikaw, Riza. Ano ka ba, Pia? Hindi alam ni Riza yon kasi wala naman silang TV. Tara na. Tara.
Ang araw ay tumaraan na puno ng saya mula nang ikaw ay pumasok sa aking buhay. At pa ako mabilis nalulunod ng ating pagmamahalan. Simpleng samahan. Naku, Risa, hindi ka lang pala magaling magtinda. Magaling ka rin kumanta. Hindi naman po. Pihado ko, nagmana ka sa nanay mo, ano? Magaling din kumanta si Tessie, di ba? Si Mama po, oho. Pero ako po, hindi magaling. Siguro naman magsasawa ka sa dami ng songits na binigay ko sa'yo. Salamat, Shona. Ang bait-bait mo talaga. Kahit mayaman kayo, makikipagkaibigan ka pa rin sa akin. Di tulad sa iba nating kaklase. Sus, eto naman, wag ka nga maglungkot-lungkutan dyan. Di ba dapat happy kayo? Kasi pagkarating ng mama at papa mo, may TV na kayo. Ay, naiinip na nga ako eh. Kahit yung TV walang kulay, yung black and white, okay na yun sa akin. Basta may TV. Basta ate nanonood tayo ng cartoons. Oo naman. Para hindi na tayo makinuod sa kapitbahay. Si Mama at si Pama! Siguro yan na yung TV. Ha? Ano kasi mga anak eh? Kasi ano Mama, ito na po ba yung TV? Hindi naman yung TV. Kasi mga anak eh. Hindi kasya yung perang dala namin ng mama niya eh. Kaya ito lang nabili namin eh. Second na stereo. Ayos lang yun, Ma, Pa. Makakarinig pa naman po tayo ng mga kanta, tsaka mga balita, di ba? Sinalanta ng bagyo ang tirahan nila. Nagpasya mga magulang ni Riza na maghanap na lamang ng ibang matitirahan. Nakalipat sila sa isang mas maluwag na tahanan na nakakabit sa tagiliran ng bahay ng isa pa nilang kamag-anak. Ngunit dahil mas mataas ang renta nito, lalo silang nagkaproblema sa pera. Nasaan ba yung tatay ninyo? Imbis na makatulong dito sa bahay, kung ano-ano yung inaatupag. Kahit kailan, walang silbi. Hindi ko man lamang maasahan dito sa bahay. Kung ano-ano na nga lumalabas. Ulan! Hoy! Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba, inuna mo na naman yung mga kaibigan mo sa pakikipag-inuman. Imbis na tumulong ka dito sa bahay.
Nakita mo yan, tumutulong na itong bubong natin. Yung lababo, sira. Lagi mo na lang inaasahan kami mag-iina ang gagawa dito. Kesa marinig yung bunganga mong talak ng talak, doon na lang ako sa labas. Wala ka talagang silbi eh. Ano, kami na lang mag-iina ang gagawa dito? Hindi mo kami tutulungan? Hindi ka na ba talaga titigil ng kabubunganga mo sa akin? Wala ka na bang ibabalibag sa akin yung bunganga mo para kang palakang gala, talak ka ng talak, koka ka ng koka! Gawin mo! Hoy, saan ka pupunta? Hoy, bumalik ka dito! Wala kang silbi kahit kailan ka! Tao po. Tao po. Tumakas sa dami ng marerentahan eh. Doon ba tayo rumenta sa wala sariling banyo? Gusto mo jumingil, gusto mo magbawas, gusto mo maligo. Makigamit ka pa sa iba. Tigilan mo na yung karereklamo mo, Maurice. Ma'am, mukhang wala pa rin yata talagang tao eh. Paano yan? Mukha yatang gagabihin ng uwi si ate. Paano tayo ngayon? Paano tayo iihi at saka maliligo? Ay, di ba may public CR dun sa may palengke? Oh, tapos, kung sabihin doon pa tayo maliligo. Ay, alam ka namang buong araw tayo hindi maliligo. Eh, kaninang umaga pa ako hindi nagbabanyo. Kahit na. Mamaya makita pa ako ng crush ko ron eh. Kahit nakakahiya, sige na. Tara na, Risa. Mahirap yung maghapon at magdamag hindi tayo naliligo. Oo nga. Risa! Uy, Risa! Oh, Jonah, bakit? Tamang-tama, pupuntahan pa naman sana kita sa inyo. Oh, bakit? Eh, bisa mo na. Hindi ko mapigilan eh. Eh kasi may singing contest na gagawin sa katapusan. Sa kabilang baryo sa Bulacau. Oo. O ako baka gusto mong sumali. Ano? Sandali. Ano sabi mo? Singing contest? Oo. Huwag na lang, nakakahiya. Nakakahiya. Narinig kitang kumanta. Maganda ang boses mo. Sige na, anak. Subukan mo. Sige na. Hindi ang kahirapan at kawalan ng karangyaan ang makapipigil kay Riza upang maipamalas ang kanyang natatanging galing sa pag-awit. Tignan mo nga naman tong risang to. Ang baduy-baduy talaga, no? Wala siyang taste sa pananamit. Parang kinalaki na niya yung suot niya, di ba? Oo nga, parang hiniram niya lang. Oo nga, baduy. Sa aking kalungkot
hindi na po mauulit to. Ang nanalo ng first prize, siya po ay walang iba kung hindi si Riza Navales! Ikaw yun, anak! Ang kauna-unahang tagumpay na tinamo niya sa isang amateur singing contest ang nagbigay ng iba yung lakas ng loob kay Riza upang lalo pang subukan ang kanyang kapalaran sa iba pang paligsahan. Upang makadagdag sa kabuhayan ng pamilya, sumali rin si Riza sa mga dance contest. Pati pabilisan ng pag-iyak, pinatulan ni Riza. And the first prize goes to Riza Navales. Ngunit sa kabila ng lahat, pag-awit pa rin ang nananatiling malapit sa puso ni Riza. Ito na po yung bayad ng mga kaklase ko sa pastillas. Wala pong nangutang ngayong araw na to eh. Very good. O, sige po. Teka. Merong singing contest dito sa school next week. At gusto ko, ikaw ang mag-represent ng ating section. Po? Op. Bawal humindi. Narinig na kitang kumanta. Kaya, naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Ma'am, hindi naman po, pero ano po bang dapat kong suotin doon? Anything casual, okay lang yun. O, sige po. Submit mo sa akin bukas. Pag-isipan mo na maigi ko anong kakantay mo, ha? Asahan ko yan. Opo. Sandali. Ay, ma'am. Alika. Ma'am. Ito, bonus mo yan. Tanggapin mo yan para sa'yo, ha? Salamat po. Okay. Sige po, ma'am. Thank you po. Ingat ka. Opo. Tao po! Manang girly! Chona, hindi pa nakakayang humiram ng damit dito? Naku, okay lang yun. Marami naman damit ang anak ni Manang girly. Tsaka sigurado naman ako, papahiramin ka nun para may magamit ka sa singing contest. Sa bagay, tingnan, dami ng damit dito. Oh. Ha? Uy, Chona, ang sabi kasi ni ma'am, casual. Ano ba eksakto yung casual? Casual? Basta alam ko, casual. Basta, komportable ka eh. Yun yata eh. Basta yun. Manang girly! Tao po! Manang girly! Ay, hello po! Anong kailangan nyo? Ay, Manang girly. Ito po kasing si Riza eh, sasali sa singing contest. Baka ho po pwedeng makahiram ng damit ng anak ninyo. Nandiyan dyan ho. Ay, wala. Mga istorbo kayo. Sige na po, kahit ano lang po dyan, yung medyo maganda-gandang blusa o kaya palda man lang. Sige na po, Manang girly. Sinabi ko nang wala kayong mahiram dito eh. Sungit talaga ng baboy na yun, no? Alam mo, kung kasya lang yung damit ko sa'yo eh. Hayaan mo na yan. Nakakahiya rin. Umalis na tayo. Tara na. Pasensya na, ha? So, you're number 5, ha? Make sure na ready yung tapes mo. Okay. So, ang kakantahin mo is Gawa ng Puti. Okay, get ready, ha? Anytime, pag tinawag ka, ready ka, okay? Ma'am! Ma'am, dito po ako. No, you're just in time. Get ready. Okay na lahat ng tapes mo, ha? Tingnan niyo Okay, naman yung good, suot ni good. Riza, oh. Casual ba yan? Baduy. Baduy talaga. Saan ka pupunta? Sa Santa Cruzan? Naging katawa-tawa man si Riza sa mga singing contest na ito, palagi pa rin siyang nananalo. Ngunit hindi pa rin ito ang solusyon sa kakapusan nila ng pera.
na naging ugat na rin ng mas madalas sa paglalasing ng ama at pagtatalo nila ni Tessie. Walang iwanan ha, mag-inuman na tayo rito, maghapon magdamag, sagot ko. Hanap tayo pang limang bote dyan. Tagay mo, pre. Boy, umuwi na tayo. Tanghaling tapat kasi nagiinuman kayo, nakakahiya sa kapitbahay. Tessie naman, di ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag mo akong susundan sa harapan ng mga kaibigan ko. Ang kulit-kulit mo naman eh. Umuwi ka na nga! Uwi na kayo! Tuloy na naman, tuloy! Ano natin, Papa? Lakam ka. Ma, ba't po ganun ang Papa? Nagawa na kayong saktan? Anak, lasing lang siya pero mabait ang papa mo. Pangako mo sa akin, ha? Huwag kang magdaramdam sa kanya. Ganyan lang yan pag nakainom siya, eh. Ha? Bagamat madalas magtalo, hindi naman nauwi sa hiwalayan ang pagsasama ng mga magulang ni Riza. Nanatili pa rin silang tapat sa isa't isa. At ganoon din naman si Riza, na naging tapat din sa kanyang ambisyon na maging isang sikat na mga awit upang mahango sa kahirapan ng kanyang pamilya. Riza Navales. Shona. Maligayang Pasko po. Merry Christmas. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas po. Salamat. Thank you. Shona, sana dumating ang panahon na ako naman magbibigay. Hindi ako yung binibigyan. Hay! Ba yan? Ano ba yan? Kaya pumapaha dyan eh. Kawawalis ko lang dyan eh. Nanalo ka lang minsan sa kung anong contest, akala mo kung sino ka na. Kakalat pa. Best friend, good luck ha. Galingan mo. Hay naku, Pia. Doon nga tayo sa kabilang side. Nandun yung gusto kong manalo eh. Naku, andito na naman mga inggitera. Pintas ng pintas. Lagi naman nanonood ang contest. Nandun si Riza. Alam mo, sabi ng mga kabarkada ko, frustrated singer yan si Melanie. Kaya nga inis na inis kay Ate Risa yan eh. Hindi na nga ang pansinin yun. Ano, Riza? Ayos ka ba, anak? Hindi ko nga po alam, kinakabahan po ako eh. Parang masama yung pakiramdam ko eh. Anak, ngayon ka pa kakabahan, nanalo ka ng kanon. Ewan ko nga po pa, pero kasi natatakot talaga ako eh. Tsaka tingnan niyo naman po yung mga kalabang ko, ang gaganda. Eh ako, tingnan niyo, pangit-pangit ko na nga, pangit pa ng suot ko. Riza, singing contest to, hindi to beauty pageant. I've been trying to call you on the telephone, but the operator said you can't be reached. I gotta send this message to you clearly that I am sorry. Every word that I said, every act that I made wasn't meant to hurt or tear you apart. I've got mistaken by this jealous feeling, and I am sorry. Ooh. It's not easy
see somebody you love and you just can't let go. Ooh. To see somebody you love and you just can't let go. Risa, anak. Ayoko na, Ma. Hindi na ako sasali sa mga contest na yan. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Hindi kita ipagtutulakang sumali kung alam kong wala kang talento. Kung alam kong wala kang galing. Ma, hindi ako magaling. Kitang-kita niyo naman kung anong nangyari kanina, di ba? Ang ano? Ninervyos ka? Normal lang yun, anak. At normal din na paminsan-minsan matalo ka. Ma, nakakahiya. Nakakahiya sa mga tao, nakakahiya sa mga kapitbahay, nakakahiya sa inyo ni Papa. Ma naman, halatang-halata yung nervyos ko. Anak, normal lang yung nervyusin ka. Normal lang yung nangyari kanina. Pero hindi ibig sabihin nun, mawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Yung nangyari sa yung pagkatalo kanina, gamitin mo yun, anak. Para pagbutihin mo pa sa susunod. Tama na yan, ha? Sa pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo ng Magpakailanman, may pagkakataon ka lang magbahagi ng tulong sa GMA Kapuso Foundation. Mag-subscribe lang sa Magpakailanman Inspirational Quotes. Text MKM on send to 367 or 2364. Kahit kapos sa pera, gumawa si Tessie ng paraan upang makapag-voice lesson si Riza. Nakilala nila ang voice coach na si Joseph Kang ng Salonga Music Center na siyang naging tulay para makilala ng management ng SM City Cebu si Riza. Ito ang nagbigay daan para maging front act siya ng mga artistang dumadayo doon para sa kanilang mga mall tour. Nanalo rin si Riza sa Search for a New Singing Star noong 1994. At naging regional finalist din siya sa patimpalak ng National Panasonic. Ang contest na ito ang nagbigay kay Riza ng tsansang makarating sa Maynila sa kauna-unahang pagkakataon upang dito naman siya makipagtagisan ng galing sa pagkanta. Next stop natin, kukunin na natin yung mga tickets nyo papuntang Manila. 1 day lang ang pahinga tapos grand finals na. So kaya dapat dito pa lang sa Cebu, praktisado na kayo. Okay? At huwag kayong hiwalay sa akin o sa mga organizers kasi malaki ang Manila. Madali kayong mawawala doon. Riza, di ka na naman nakikinig eh. Ay, pasensya na po. Uulitin ko na naman ba lahat ng instructions ko sa'yo? Pasensya na po, ngayon lang po kasi ako nakasakay ng kotse. Ma, ang ganda talaga ng apartel. Ang laki ng banyo, nakita nyo? Oo. Sa lambot-lambot ng kama. Sa aircon, ang lamig. Ay. Ma, lahat ng nandito talaga sa Maynila, napakaganda, no? Sinabi mo pa. Sana dumating ang araw, mabigyan ko kayo ng ganitong buhay. Sana matira ko kayo sa magandang bahay, Ma. Anak, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng pangarap mo matutupad. Balang araw, didinggin ng Diyos ang lahat ng mga panalangin mo. Sana, Mama. Sana nga. Andito ka lang pala. Kanina pa. Anak, bakit? Ma, sinabi niyo sa akin, hindi lahat ng pagkakataon mananalo ko. Pero paano kung palagi na lang ako talo?
Totoo yan, anak. Darating ang araw mananalo ka. Sa singing contest o sa anumang laban ng buhay. Paano hindi naman talaga ako nararapat sa pagkanta? Na pinagpipilit ako ng sarili ko dito na hindi naman pala ako dapat dito. Hindi, anak. Ma, hindi ako pang Maynila, ma. Pang probinsya lang ako. Pagbalik ni Riza sa Cebu, nagkaroon siya ng regular singing stint sa Gaisano Main Mall. Na mga panahong ding ito, nakilala niya si Raul na siyang naging kauna-unahan niyang nobyo. Salamat! Sir. Thank you. Kayo nga, sweet-sweet nyo. Lahat kayo nandito para manood. Siyempre. Uy, Risa nga pala, si Raul. Ay, schoolmate natin. Ay, oo. Parang nakikita kita sa kantin. Ikaw nga din eh. Napapanood kita dati sa mga singing contest sa campus. Talaga? Ops. Wait lang ha. Baka nakakalimutan nyo. May kasama pa po kayo. Oo nga naman. Ikaw talaga ha. Ano, kumain na tayo. Tara. Kasama ka? Okay, libre ka. Tara. Yay! Ano? Ay, ang sweet-sweet naman ng iba dyan. Oo nga eh. Nilalanggang tingnan patayin mo ngayon sa tabi mo. Super sweet kasi. Sweet kasi, wow. Pero alam mo, ito totoo ha. Alam mo, Raul, napakaswerte mo dyan sa girlfriend mo kasi sweet talaga yan. Tama. Oo nga. Actually, guys, ako yung swerte kay Raul. Kasi mula nung makilala ko si Raul, nabawasan yung depression ko dun sa pagkatalo ko sa Maynila. At simula nung makilala ko si Raul, naging inspired na ako sa lahat ng bagay. Ikaw nga. Ay, nako. Gusto mo kumain? Ate, tira na tayo. Paano ito? Sandali ah. O kayo muna maglaro ha. Walang pasaway. Sandali. Bakit, Jonah? Okay ka lang? Ayoko sanang sa akin manggaling to. Pero may dapat kang malaman. Tungkol kay Raul. Ano? Risa, gumagamit siya ng bawal na gamot. Hining, may 1,000 ka ba? Ano naman ang gagawin mo sa 1,000? Pero naman oh. Kailan ka pa nang utang, Raul? Sige na. Ngayon lang naman eh. Total, kumikita ka naman dyan sa pagkanta-kanta mo eh. Buti ka may racket eh. Buti pa ako, ano? Samantalang ikaw, ano? Saan mo ba ginagastos yung pera? Teka nga, kung ayaw mo magpautang, hindi wag. Dami mong saksak. Teka nga, huwag mo akong tatalikuran, Raul. Ano itong naririnig kong nagda-drugs ka daw? Anong masama doon? Hindi mo man lang i-deny. Ibig sabihin, totoo? Ha? Nagawa mo pang tumawa? Ha? Hindi naman ako nakapatay ng tao ah. Hindi naman ako nang-rape. Tsaka wala akong ibang naapakan na tao. Ay, nak. Anong gusto mo? Salamat ka nga, hindi ako nang bababae. So, utang na loob ko pa pala sa'yo, ha? Na hindi ka nang re-rape at hindi ka mamamatay tao? Pasalamat ko pang hindi ka nang bababae, Raul. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Malaki ang pinagbago ng kanilang relasyon mula nang matuklasan ni Riza ang paggamit ni Raul ng ipinagbabawal na gamot. At sa kabila ng masamang bisyo ng nobyo, hindi pa rin magawa ni Riza na tapusin na ang ugnayan nila.
Ngunit isang pangyayari ang magbibigay ng tuldok sa kanilang pagsasama. Hiwalayan mo na kasi yan eh. Wala na rin point para ipagpatuloy niyo yung relasyon niyo. Para sa kanya, okay lang lahat ng ginagawa niya. Hindi mo mapagbabago ang isang taong ayaw magbago. At Risa, huwag mong asang hihingi siya sa'yo ng sorry. Lalo na't kung alam niya wala naman siyang ginagawang kasalanan. Oo nga, no. At may kasamang ibang babae. Uy, wait! Sweetheart, saan ka pupunta? Lisa, teka lang. Papaliwanag ako. Huwag ka na magpaliwanag. Wala na tayo, kalimutan mo na ako. Lisa, dali lang! May problema ba, anak? Huwag ka magtatago sa akin. Kilala kita. Kahit akala mo hindi ko naiintindihan. Pero kilala kita kapag may problema ka. Alam ko yan. Kahit minsan niya, akala niyo wala akong pakialam eh. Pero hindi niyo alam, mahal ko kayo. Kaya huwag ka magtatago sa akin. Alam ko kapag may problema ka. Ba't ganun pa? Parang wala nang tamang nangyayari sa buhay ko. Parang palagi na lang akong bigo. Lagi na lang ako nalo pa. Akala ko nun sa pagkanta lang ako talo, yung pala hindi. Pati pala sa pakikipagrelasyon, talo rin ako. Anak, alam mo, lahat ng bagay sa mundo, may tamang oras, may tamang panahon. Malamang hindi pa siguro para sa'yo yung panalong yun. Pero sinisiguro ko sa'yo. Darating ang para sa'yo. At kapag dumating ang panahon na yun at para sa'yo, maniwala ka sa'kin. Tandaan mo, masigit pa ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Masigit pa dun sa imahinasyon na gusto mo. Sa pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo ng Magpakailanman, may pagkakataon ka nang magbahagi ng tulong sa GMA Kapuso Foundation. Mag-subscribe lang sa Magpakailanman Inspirational Quotes. Text MKM on send to 367 or 236.
binuo ni Riza ang kanyang pansin sa pagtatapos ng kanyang kurso sa University of San Jose Recoletos. Gayon din sa kanyang umuusbong na career bilang professional singer. Nakilala niya si Rudy Himarino na kumuha sa kanya bilang vocalist ng Kingsmen Band at Kenosis Band na regular na tumutugtog sa Cebu Plaza Hotel. Unti-unti na rin nagbago ang personalidad ni Riza. Nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili, natutong manamit at maglakad ng maayos. Siya rin ang naging kampiyon sa Cebu Music Festival noong 1998 at Best Interpreter sa COSAP Songwriting Contest noong 2000. Napakinabangan din ni Riza ang kanyang tinig na magtrabaho siya sa ibang bansa. At sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, nito lamang nakaraang taon, na ipakilala siya sa GMA Artist Center at sa Universal Records. It's not easy to fall in love. It's not easy to break a heart. It's not easy to see somebody you love and you just can't let go. Wow, very good, very good. Sit down here. I'm so impressed. Alam mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, malayo mararating ng batang to. Sabi ko sa'yo, Riza, matutuwa sa'yo si Ma'am. But may concern lang ako. She needs to undergo makeover. Tuturuan daw po kung paano manamit, tsaka mag-ayos ng sarili. Ang sabi mo, ipapalabas pa kamo sa sis? Opo, Ma. Kasi meron pa raw pong babaguhin sa mukha ko, tsaka ila-liposuction daw po ako. Ano? Liposuction? Eh, hindi ba parang operasyon din yon? Opo, Ma. Pero magagaling naman po yung mga doktor, kaya huwag na kayong kabahan. Ay, nako. Ganun ba naman kasi kagrabe yung mukha ko para naman i-overhaul ako? Ako, ewan ko anak, ewan ko. Parang kinakabahan ako dyan. Kailangan pa bang gawin yan? Inaamin ko pa, kinakabahan din po ako. Pero napag-isip-isip ko rin naman na minsan lang naman ako mabibigyan ng ganitong pagkakataon. Matagal ko na rin namang pangarap na may ahon yung pamilya natin sa kahirapan. Matagal ko na rin namang pangarap ang sumikap. Eh, masakit man yung operasyon, Ma. Sandali lang naman yun. Tsaka minsan lang naman mabibigyan ng isang tao ng ganitong pagkakataon na matupad yung pangarap niya, di ba? Kaya pagbigyan mo na ako. At nagsimula na nga ang makeover ni Riza. Inumpisahan ito noong October 2004 sa ilalim ng pamamahala ng batikang cosmetic surgeon na si Dr. Manny Calayan. Sinundan pa ng programang SIS ang unti-unting pagbabago sa hitsura ni Riza. Ang tagal naman ni Riza. At hanggang ngayon nasa klinik pa siya. Ano na nangyari doon? Umaya na pala, May. Ha? Anak? Ano? Kumusta ka na, anak, ha? Anong nangyari? Ayos ka lang? Ha? Sigurado ka? Oo, anak ko. Ay, naku, maraming salamat sa inyo, ha? Salamat. Halika na, anak. Dahan-dahan. Sige. Dito na tayo. Dito na. March 2005. Nang ilunsad si Riza bilang isang ganap na singing star. Kasabay din ito ang paglulunsad sa kanyang album. Simula pa lang ito nang di matapos-tapos na biyaya para kay Riza. Sandali lang po, Mamida. Matanong ko lang po kayo. Tama po ba yung narinig ko? Kasi parang napaka-prestigious po ng contest na sasalihan natin. That's right. You've been chosen to represent the Philippines sa World Championship of the Performing Arts, Riza.
and from all over the world ang mga kalahok sa competition na to. Eh, ma'am, kasi po, di ba, medyo 4 na kategorya po kasi yung kakantahan ko, tsaka hindi ko pa po masyado alam yung mga pyesa. Alis na po ba talaga tayo pupuntang Amerika? Naniniwala ako sa kakayahan at talento mo, Risa. At alam mong kaya mong paghandaan ang competition na to in the next 10 days. Ma'am, ibig sabihin, pupunta po talaga tayong Amerika? Makikita ko po talaga yung Hollywood? Yeah. Okay ka lang? Kinakabahan ako, Janet. Kaya mo yan. Hindi ka naman pipilitin ni Ma'am Ida kung sa tingin niya wala kang laban. Ilang araw na kayo nakapag-practice yung ibang contestant para sa contest na to. Ay, nako, Risa. Balita ko nga. Buwan ang binilang ng mga contestants ng ibang bansa para sa contest na to. Yung iba nga months ago nandito na sa Hollywood para sa training nila. At naganap na nga ang contest. 4 na categories ang kinantahan ni Riza. Kabilang dito ang Broadway, Pop, R&B, Original Works. At isang duet, kasama isa pang lalaking mang-aawit. Tumagal ng 1 linggo ang contest na ito. Umabot sa finals si Riza hanggang sa dumating na ang araw para i-anunsyo ang mga nagwagi. Vocal Broadway, Riza Navales, the Philippines. Vocal Original Works, Riza Navales, Philippines. Solo Female, Riza Navales, Philippines. Vocal R&B, Soul and Jazz. Riza Navales, Philippines. And taking home the overall solo act for 25 and over vocal. Riza Navales, the Philippines. Smile! Dito konti! Dito! Oh, yan, oh, game. Game, ha? Game. Smile, ha? 1, 2, smile! Walang kilitian! Kayo talaga. O, sige, kumain muna kayo. Pagpatuloy nyo na yung mga ginagawa nyo dyan. Ikaw, Chuma. Ay, pakain pa. Sige. Tuloy na para sa ibang Sige lang. Para saan ako to? Kamusta po? Okay kayo? Okay na, kuya. Okay, anak. Maligay mo. Sige po. Maligay, anak. Sige po. Ma? Oh, ano kumusta? Masaya ka na, ha? Ma. Ang dami-daming sumulubong sa akin kanina sa airport. Parang buong Cebu sumalubong sa akin. Ganon ka namin kamahal, anak. At lahat ng mga kaibigan mo nandito. Pati mga kamag-anak natin. Kasi proud na proud kami sa'yo, anak. Totoong proud na proud kami sa'yo. Ma, hindi ko naman po maaabot ang kung anumang naabot ko, kundi po dahil sa pagsusuporta at pagtulong niyo sa akin. Kung di ba naman kayo naniwala na maganda yung boses ko, siguro naman hindi ko na tinuloy yung pagkanta ko, di ba? Noon pa lang, nung natalo ako nung contest dun sa Alala mo bayan. yun, ha? Opo. Di sana nag-quit na ako nun, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi kayo nagsasawang sumuporta sa akin. Walang anuman, anak. Mahal na mahal ka namin. At ngayon na nakamit mo na ang tagumpay at sikat ka na, sana naman hindi ka magbago sa amin.
yan ang hinding-hindi mangyayari. Dahil lahat ng ginagawa kong to para sa inyo. Hinding-hindi po ako magsasawa. Magpakailanman. Riza, una muna mula sa amin sa Magpakailanman, congratulations sa lahat ng karangalan, lahat ng karangalan na hinatid mo sa ating bansa. Congratulations to you. Maraming salamat. Ano na ngayon, after getting lahat nitong mga karangalan na yan, mga awards na yan, ano na ngayon ang plano mo sa iyong career? May mga projects ako na ginagawa ngayon, and this coming December, meron din kaming US tour. Babalik na naman ako sa US. Tutur ka sa Amerika? Opo. And then may mga concerts ako sa this coming months sa Cebu. Before sinulog, pupunta ka. Busy ka. So, masasabi mo ba, Riza, na yung pagkakapanalo mo as champion dito sa World Championships of the Performing Arts, sa tansya mo, ito yung nagtulak sa'yo para lahat ng mga biyaya, starting to come in. Ito ba? Parang ganun na po, tita. Kasi I was not expecting na ako yung ipapadala din sa US, di ba? Tsaka Universal Records na ginawa rin ako ng first na album ko. Sobrang namangha ako. Kasi yung sa makeover lang ng 7 na ginawa sa akin, yun ang pinaka, ito na parang nandito na ako sa Manila. Sa Cebu, I was thinking na ayoko sa Manila kasi ang hirap-hirap doon. Mahirap to make it here, no? Samantalang doon, professional ka na, di ba? Kumakanta ka na sa mga bands, no? Sa hotel, okay. Pero, andun pa rin naman yung talagang ambisyon sa loob mo, no? Kasi syempre, iba na rin yung you make it in Manila, eh. I do not mean to say na, ibig sabihin lang, for a performer like you, syempre, iba rin yung sumikat ka rin dito sa Maynila. Iba talaga pag nasa Cebu lang. Kasi pag gusto mo talagang magkapangalan, you have to go to Manila talaga. Talaga dito ang pinaka biggest thing na kung gusto mong maging kilala sa buong Pilipinas and sa ibang bansa na rin. Ano ang matututunan ng mga televiewers natin sa buhay mo, lalong-lalo na yung mga performing artists, no, like you, na nasa probinsya? Tiyaga, tsaka believe in yourself. Kung talagang may kaya ka, tsaka may talent ka, i-pursue mo yun. And then, also, through prayers, magdasal ka ng magdasal. And then, siguro, ibibigay sa'yo ng Lord na mga taong tutulong na lang sa'yo. Sino-sino yung mga taong yan sa buhay mo, Lisa? Janet Cobb, Lumpia House, tapos Ma'am Ida. Si Ida. Ma'am Beliatan. And then, sa SIS, pumasok na rin. Tapos, Drs. Manny and Pai Kalayan. Tapos, si Dr. Ray. Tapos, yung mga nagpabihi sa akin. Sina Ariel Agasang, sina Maxi Cinco, si Pepsi. And then, si Nemi yung nag-makeup sa akin. Kamusta naman ang kalooban mo ngayon, Riza? Na makeover ka outwardly, physically. Physically, opo. Pero sa puso mo, sa kaisipan mo, ano nananatili dyan? Ganun pa rin, tita. Palagi pa rin nakaapak yung paa mo sa lupa. Sa lupa? Ano nagbago sa'yo? Sa pag-perform ko, every now and then, I'm trying my best na talaga ma-improve siya. Kuha ka ng mga bagong. How do you do that? Paano yun? Ano ginagawa yun to improve? Siguro manunod ka ng mga videos and sa movies. You pick out doon? Some of their siguro mga ideas. Styles and mga ideas. Nakukuha mo. Nininervous pa ba ang mga champion? Hindi talaga mawawala. Hindi mawawala, Lalo na pag mga bagong place yung tutugtugan mo. Nung ikaw ay sumali dyan sa Champion of the World, alin ang pinakamahirap dyan sa tingin mo doon sa mga napanalo mong categories? R&B. R&B. Rhythm and blues. Kasi pag sinabi mong R&B, pang talaga yun, pang foreign talaga. Anong forte mo in singing? It's more on pop ako, tita. Pop! Ano ba yan, pop na yan? Compared to rhythm and blues? Katulad ni na pop singers like Whitney Houston, Celine Dion. Pag sinabi mo namang R&B, yung mga bagong yan sina Alicia Keys and Beyonce, Destiny's Child, yun ang mga R&B. O sige, konting Whitney Houston. Take my love, I'll never ask for too much.
just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. But don't make me close one more door. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Thank you very much! Saan ba nang gagaling yan, Risa? Galing po sa kanya. Galing sa kanya. And again, we congratulate you and at the same time, we thank you sa karangalan na inihatid mo sa ating bansa. Thank you very, very much. Maraming salamat po sa magpakailan. Thank you to you. Thank you. Thank you. And Jamie Seven, Mr. Duavit, Mr. Goson, Ma'am Wilma Galvante, Darling De Jesus, and sa Prime 9, maraming salamat. At sa mama at papa ko. Hello sa inyo at sa mga tao di sa Cebu. Maayong gabi ikaning tanan. And hopefully I'll see you soon. Thank you very much. Kapag nagsama-sama ang likas na galing, masidhing pangarap at pagpupunyagi, gagawa ng paraan ng kapalaran upang ang taong nagtataglay ng mga katangiang ito ay mabiyayaan ng higit pa sa kanyang mga inasam. Ito marahil ang nangyari kay Riza na walang kapagurang pinaghusay ang sarili at inabot ang kanyang ambisyon. Naging malubak man ang daan sa simula ng kanyang paglalakbay. Ngayon na may tinatamasa na niya ang matatamis na bunga ng kanyang tagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.